Nandito ka lang palang bata ka. Kanina pa kita hinahanap eh. Nalibang po kasi ako sa pagsi-cellphone, Nay. Halata nga, nakalimutan mo na ang oras ng merienda ng mga gumagawa ng kalsada. Ay, oo nga po. Nandiyan na po ba sila? Nako, kanina pa sila tapos magmerienda. Mabuti na lang maaga akong nakauwi. Naku, pasensya na po, Nay. Nawili ako sa kakapanood ng mga vlog ng mga kilalang anak ng mga politiko eh. Yan na naman ang pinapanood mo imbis na magbantay ka sa tindahan natin. Ano bang mapapala mo sa kakasubaybay sa kanila, ha? Natutuwa lang po kasi ako sa mga content nila. Tungkol ba sa mga buhay nila? Yung mga biyahe nila sa iba't ibang bansa, pati mga binibili nilang mamahaling mga gamit, katulad ng bag, tsaka mga damit. Wala ka namang mapapala sa paghanga mo sa kanila eh. Ni hindi ka nga nila kilala. Kapag po kasi nakakapanood ako ng mga vlog nila, pakiramdam ko, kasama na rin nila ako sa mga lugar na pinupuntahan nila. Tigilan mo na nga ang kakasubaybay sa kanila. Hindi nga natin alam kung saan galing ang perang ginagastos nila sa mga luho nila eh. Hindi naman po imposible, di ba? Mayaman ang pamilya nila. Marami silang pera. Yung isa po sa kanila mayor ang ama. Tsaka may mga negosyo po sila. Ang iba po contractor ng mga malalaking kumpanya. Naku anak, napaka-inosente mo pa nga talaga. Wala kang alam. Siguro po, Nay, kung hindi kayo naghiwalay ni Itay, mayaman na rin tayo. 'Di ba, contractor din ang trabaho niya? Lahat kasi ng contractor na kilala ko, malalaki ang bahay, tsaka ang dami nilang sasakyan. Ito lang ang masasabi ko sa'yo anak ha. Kahit kontraktor pa ang Itay mo, hindi tayo yayaman gaya ng iniisip mo. Hindi siya katulad ng mga kilala mong kontraktor. Siguro nga po, dahil hindi nakakakuha ng magandang project ang Itay, kaya ganun. Basta anak, tigilan mo na ang pagsubaybay sa mga yan ha. Hindi naman sila makakatulong sa atin para umangat eh. Libangan ko lang naman po ang panonood ng mga video nila eh. Nakakamangha naman po talaga ang buhay na meron sila. Kahit naman po sino katulad ng buhay nila ang pinapangarap. May maraming bahay dito, tsaka sa ibang bansa. May private plane pa, at napakaraming mamahaling sasakyan. Ay, ang swerte naman nila, Nay. Nasa kanila na ang lahat. Huwag mong kainggitan ang buhay na meron sila. Hindi nga natin alam kung saan ba galing ang ipinagmamalaki nilang yaman. Saan pa ba manggagaling ang pera nila? Tama na nga ang usapan na to. Bantayan mo muna ang tindahan natin, ha? May gagawin lang ako sandali. Sige na nga po, Nay. Doon ko na lang itutuloy ang panonood ko. Kami na lang ni Inay ang magkasama sa buhay mula na maghiwalay sila ni Itay. Kahit nagbibigay naman ang tatay ko, madalang naman kami magkita dahil sa probinsya na siya nakatira. Mula nang mauso ang mga vlogger, sila na ang mga sinusubaybayan ko araw-araw. Ang paborito ko nga ang mga sikat na lifestyle vlogger. Na paboritong ibida ang marangya nilang buhay na pangarap ng kahit sino. Ay, sana balang araw, maranasan ko rin ng ganyang buhay. Magsusumikap talaga ako para matupad ang pangarap ko. May sari-sari store si Inay na dati libangan lang niya. Pero ngayon kinukuhanan na rin namin ng pang-araw-araw na gastusin. Maliban pa doon, may 4 kaming paupahan na apartment. Kaya masasabi ko na maayos naman ang buhay namin kumpara sa iba. Malapit na po ang piyesta dito sa atin pero ang pangit pa rin ang kalsada. Wala tayong magagawa kahit magreklamo pa tayo. Kanino po ba kasing project yan? Kanino pa ba? Di kay Mayor Brent. Ay, kaya naman pala ang tagal. Kay Mayor pala. Alam nyo, kaduda-duda din ng biglang lobo ng yaman ng pamilyang yan eh. Ikaw na bata ka. Ayoko nagsasalita ka ng laban sa pamilya ni Mayor kapag nasa labas ng bahay natin. Mahirap na. Hindi natin alam kung sino ang nakadikit sa kanila. Alam mo naman dito sa atin, maraming balimbing.
Hindi naman po lingid sa mga taga rito kung anong klaseng pamilya ang mga yun. Kita nyo nga, mula nang maging mayor yung si Brent, biglang naging mansyon ang bahay nila. Tapos, yung dalawang anak, sa abroad na nag-aaral. Buti sana kung hindi natin alam ang kabuhayan nila noong araw. Hindi natin sila pwedeng husgahan agad hanggat walang ebidensya. Hindi na po kailangan. Alam naman ng mga taga rito kung anong hocus-pocus ang ginawa nila para yumaman ng ganun. Isa lang ang opinyon ko. Marumi talaga sa mundo ng politika. Kahit gaano pa kabuti ang intention mo sa paninilbihan sa tao, mababahiran talaga yun ng kontrobersiya. Kita mo nga ang lolo mo noon. Kahit anong pamimilit sa kanyang tumakbo bilang mayor hindi talaga siya napilit ng mga tao. Si lolo naman po, kahit hindi tumakbo, marami naman siyang natutulungan eh. Kaya nga, tsaka ayaw niya ng sakit ng ulo. Tsaka nay, yung kontraktor nitong kalsada na ginagawa, taga rito lang pala sa atin. Oo. Nung isang araw ko lang din nalaman. Nagtataka nga ako kung bakit kailangan isekreto pa eh. Malaki siguro ang kita ni Mang Nilo. Wala pang isang taon nakapagpatayo na ng malaking bahay. Kaya minsan, naiisip ko na kung hindi kayo naghiwalay ni Itay. Malamang, malaki na rin ang bahay natin. Bakit ba dyan na naman napunta ang usapan natin Kalsada ang topic natin kanina. Kaya ko lang naman po nabanggit itong kalsada dahil nga malapit na ang piyesta sa atin. Bala ko po kasing mag-imbita ng mga kaibigan. Pwede naman, unahan mo lang na ang pangit ka mo ng daan papasok dito sa atin. Ay, ganun na nga po. Lagi pa namang umuulan tuwing piyesta dito sa atin. Sigurado ang putik nun. Wag na lang kayong gumala nun. Dito na lang kayo sa loob ng bahay. Sa pagkakaalam ko, si Mang Nilo ay dating tauhan lang ni Itay. Dati ko rin ka-eskwela nung high school ang bunso niyang anak na si Arvie. Naalala ko pa nun, maliit lang ang bahay nila at pangkaraniwan lang ang buhay. Nagtataka lang ako kung paano nangyari na bigla silang yumaman ng ganong kabilis. Bigla rin nag-iba ang ugali ni Aling Elsa na dati nakakausap pa namin ni Inay. Sa amin kasi sila nangungutang nun ng bigas at delata. Ang bilis mo naman yatang umuwi ngayon. Tapos ka na ba mag-shopping? Konti lang na pamili ko Wala kasi yung bag na gusto ko. Baka bilihin ko na lang yun online. Dumating na ba si Megan at Lara? Wala pa ang dalawa mong anak. Baka gabihin na naman ang mga yun ng uwi. May mga bantay bang kasama? Oo, pinasama ko sina Andoy at Rocky sa kanila. Mabuti naman. Mahirap na kasi ang panahon ngayon. Mga babae pa naman ang mga anak natin. Siya nga pala, huwag mo munang babanggitin kahit kanino na paalis na sa 1 linggo ang anak nating si Arvie papuntang ibang bansa para doon mag-aral. Ha? Nasabi ko na sa friends ko Tsaka, sigurado ako na nagpa-despedida rin ang anak mo sa mga kaibigan niya. Wala naman sigurong masama kung malalaman ng ibang tao Totoo naman, nasa ibang bansa na mag-aaral ang anak natin. Hayaan mong mainggit sila. Hindi mo kasi naiintindihan Baka pagdudahan na tayo ng ibang tao kung saan nanggagaling ang pera natin. Bakit naman nila tayo pagdududahan? Siyempre, iisipin nila na sa trabaho mo galing ang pera natin. Sa bagay nga, bobo naman ang mga tao Kita mo nga sa pagpili pa lang ng iboboto. Paano? Katapat lang naman yan 500 o 1,000. Kahit nga wala basta tropa, iboboto nila. Oo nga. Kaya alisin mo na yung kaba mo. Wala ka naman sa politika Kaya puro sa gobyerno lang ang project na hawak ko nitong mga nagdaang buwan. Nasa likod mo naman si Mayor Brent. Hindi ka nun pababayaan. Ano ba yung hawak mo na yan? Listahan ito ng mga sasakyan. May gusto kasi akong bilhin kotse. Gusto ko sana na yun na lang ang iregalo mo sa birthday ko. May sasakyan ka naman Luma naman na yun. Gusto ko yung bago at mamahalin. Sige. Bibili natin yung sasakyan na gusto mo. Thank you, love! Ay, sigurado, naluluwa na naman ang mga mata ng friends ko kapag nakita nilang bago kong sasakyan.
Basta para sa inyo ng mga anak ko, lahat ng gusto niyo ibibigay ko. Yumakap pa sa asawa ang babae sa sobrang saya. 1 buwan na lang kaarawan na niya. Malaking handaan ang balak niyang gawin para sa nalalapit na kaarawan. Sisiguruhin niyang lahat ng kilala sa bayan namin, negosyante man o nasa politika, iimbitahan niya. Isang araw malakas na bagyo ang tumama at sentro ang lugar namin. Dati-rati naman hindi kami binabaha dahil mataas ang lugar namin. Pero ngayon inaabot na rin at minsan umaabot pa hanggang tuhod. Ay, mabuti pa tong baha. Kahit ipagtabuyan mo na, ayaw pa ring umalis. Ito na ba ang tinatawag na forever? Nako, wag mong hangarin na hindi na humupa ang baha. Kung alam mo lang ang sakit na dala niyan at perwisyo na rin sa ating mga residente. 2 linggo na po ang baha na yan eh. Dati naman, hindi tayo binabaha. Bakit kaya ngayon ganyan na? Hindi ko nga rin alam anak eh. Ngayon nga lang nangyari to. Baka dahil malakas talaga ang bagyong dumaan. Kung kailan naman ginagawa pa ang kalsada natin, tsaka pa nangyari to. May sasabihin nga pala ako sa'yo. Muntik ko nang makalimutan. Ano po yun eh? Sa 1 linggo na kasi ang birthday ni Elsa. Kukunin niya akong taga-selby sa kusina. Pumayag naman ako, sayang din yun eh. Akala ko naman po inimbita kayo para sa birthday niya. Balita ko wala siyang inimbitang mga taga rito eh. Mula nang magkapera sila, nagbago na rin siya. Siguro po, hindi niya talaga kayo itinuring na kaibigan nun. Hindi man lang niya naalala ang mga panahon na sa inyo siya tumatakbo kapag may kailangan siya. Hindi ko na iniisip yun. Ang importante, nakatulong ako sa kanila noon. Tsaka tinanggap ko rin yung trabaho para makapasok ako sa mansyon. Gusto ko rin kasi makita ang loob ng bahay nila eh. Kahit naman po sino hinahangad na makapasok sa bahay na yun. Kukwento ko na lang sa'yo kung ano ang itsura ng loob. Nay, baka naman pwede niyong banggitin kay Mang Nilo yung mga utang ng mga tauhan niya dito sa tindahan. Hindi kamo natin alam na basta na lang lalayas ng walang pasabi. Sige, kukuha lang ako ng tiyempo para sabihin. Kahit kay Elsa para masabi niya sa asawa. Ang liit na nga lang po ng kita natin. Matatakasan pa tayo. Baka naman bumalik pa ang mga yon. Hindi rin naman kasi makakatrabaho kung baha nga naman. Naku Nay, umalis po sila bago pa bumagyo. Intensyon talaga nila na takasan ang utang nila sa atin. Kung sakali man na hindi natin makuha ang perang yun, ipasa Diyos na lang natin. Dumating ang araw ng birthday ni Aling Elsa. Maaga pa lang naroon na sa mansyon si Inay. At ilang pang mga kababaihan na inupahan para tumulong sa paghahanda. Ako muna ang bantay ng tindahan namin ng araw na yon. Nang mapansin kong kukonti na lang ang laman, pumunta muna ako sa bayan para mamili. Pagbalik ganun na lang ang gulat ko dahil may checkpoint papasok sa amin. Sabi ng bantay wala daw munang papasok dahil yun ang utos ng Ma'am Elsa nila. Kaarawan daw nito at tanging pinapayagang pumasok ay ang mga bisita niya. Sir, nandyan lang ang bahay ko. Kung iikot pa ako, lalo lang akong mapapalayo. At ang mahal ng pamasahe ko. Ang dami kong dalang paninda para sa tindahan namin. Pambihira naman kayo. Baha na nga sinarhan pa ang daan. Pahirap naman yan sa aming mga residente. Ang dami ko pang sinabi pero hindi man lang naawa sa akin. Nakita kong ipinagtulakan ng ibang tao na nagpupumilit na makapasok. Kesa ma-high blood ako at dun pa mawalan ng malay sa inis. Napilitan na lang akong tumalikod at tumikot para lang makauwi. Nagsisisi din ako kung bakit ko pa naisipang umalis ng araw na yun. Dahil mas malalim ang baha sa dinaanan ko, basa ako nang umuwi sa amin. Inumaga na rin ang uwi si Inay at halata sa kanya matinding pagod. Wala na muna sana akong balak sabihin. Pero nakarating na rin pala sa kanyang kaalaman ang ginawang pagsasara ng daan papasok sa lugar namin.
Totoo po yun, Nay. Namili kasi ako ng paninda natin eh. Pagbalik ko may checkpoint na. Kahit anong pakiusap ko, hindi talaga ako pinadaan. Kesa naman matulad ako sa iba na nagpupumilit makapasok. Umiikot na lang po ako. Hindi ko rin maintindihan si Elsa kung bakit kailangan pa niyang gawin yun eh. Sabi po ng bantay ayaw daw kasing maabala yung paparating na bisita. Yung mag-ama nga rin ni Aling Maring sa labas nagpalipas ng magdamag dahil hindi makapasok. Wala naman daw kasing pera para umikot pa. Galing pa naman sila sa pagpapa-check up. Nauna po siguro akong nakauwi sa kanila. Kung alam ko lang sana isinabay ko na sila. Grabe talaga sa perwisyo ang ginagawa nila. Mga walang awa. Sinabi mo pa. Tapos kanina hindi pa kami nabayaran dahil tulog pa. Babalik pa ako doon mamaya. Ano ba yan? Wala man lang konsiderasyon sa inyo. Hindi man lang ba niya kayo itinuring na kaibigan? Sa tingin ko hindi. Nasaksihan ko kagabi ang marangya niyang kaarawan. Nakita ko mga kaibigan niya hindi basta-basta. Hindi na natin siya maaabot pa. Ang layo na niya Kagabi nga nagalit sa akin dahil tinawag ko siya sa pangalan niya. Gusto niya Ma'am Elsa ang itawag ko sa kanya. Ay nako, hindi ko po siya tatawagin ng ma'am. Hayaan na lang natin yun ang gusto niyang itawag sa kanya Anong oras po ba kayo babalik doon? Sasamahan ko na kayo. Sa hapon na lang siguro para siguradong gising na siya. Magpapahinga na lang muna ako at hilo na talaga ako sa antok. Nang magising si inay nung bandang tanghali, nilalagnat na siya. Kaya ako na lang ang nagpresentang kunin ng bayad sa kanya kina Aling Elsa. Binigyan ko muna siya ng gamot bago ko umalis. Pagdating sa malaking gate ng bahay, sinabi ko lang sa gwardyang nagbabantay na kukunin ko ang bayad para kay inay. Ayaw pa sana akong patuluyin. Mabuti na lang nakasabay ko si Aling Maring na kukunin din ng bayad. Nakadamit pang pangtulog si Aling Elsa at naghihikab pa nang humarap sa amin. Matagal-tagal ko na rin siyang hindi nakita. Pero ang masasabi ko lang na malaking pagbabago sa kanya ay kuminis ang balat niya. At puno ng kolerete ang mukha niya. Bigla kong umiwas ng tingin na mapatingin siya sa akin. Kilala ba kita? Hindi naman kita nakita kagabi dito Anak po ako ni Choleng. May sakit po ang inay ngayon kaya ako na lang po ang pumunta para kunin ng bayad sa kanya. Happy birthday po pala, Aling Elsa. Pasmado din yung bibig mo, ano? Ma'am Elsa ang tawag ng lahat sa akin. Nasanay na po ako na sa ganun kayo tawagin Mula ngayon, ma'am na ang itatawag mo sa akin. Opo, kung iyon po ang gusto nyo. May sakit ba kamo ang nanay mo? Opo, hindi po kasi yun sanay na mapuyat Parang kagabi lang siya napuyat Dinaig pa niya ako. Ako nga araw-araw napupuyat pero hindi naman nagkakasakit. Oh, siya. Ito ang bayad niya. Bakit ito lang po? Kulang po ito, Ma'am Elsa. Paano kulang? Ganyan naman talaga ang bayad sa inuupahan Kahapon pa lang po ng umaga, nandito na ang inay. At kaninang umaga lang po siya nakauwi. Konting konsiderasyon naman po. Oh, libre naman sila ng pagkain. Hindi pa ba konsiderasyon yun? Kasama naman po talaga yun kapag umuupa kayo ng tao Huwag mong sirain ang araw ko Umalis na kayo dahil wala na yung dagdag pa. Kung ganyan po kayo lagi, wala na kayong makukuhang tutulong sa inyo ng mga taga rito. Salamat pa rin po dito. Nauna na ako umalis sa mga kasama ko. Agad naman silang sumunod sa akin. Maging sila hindi rin natuwa sa ibinayad sa kanila. Wala nga lang silang lakas ng loob na magreklamo. Lumapit naman si Mang Nilo sa asawa na mag-isa na lang to. Narinig niya rin kasi na nagrereklamo ako. Sana dinagdagan mo na lang para hindi nagreklamo yung babaeng yun. Tama lang naman ang bayad sa kanila. Libre na nga sila lang kain Tsaka mamimihasa ngayon na laging malaki ang bayad sa kanila.
Ay mabuti sana kung sa susunod makukuha mo pa sila. Oo naman. Lalo na yung Aling Maring na wala namang ibang aasahan. Iisang anak lang naman na nagtatrabaho at may sakit pa ang asawa. Maiba nga pala ako. May natanggap pa akong reklamo galing sa barangay. Marami daw nagagalit dahil pinasaran natin ang daan kahapon dahil birthday mo. Para yun lang? Nagreklamo pa talaga sila sa barangay? Hindi ko naman habang buhay ipinasara. Sino ba yung mga nagrereklamo? Wala na namang problema. Kanina ko pa naayos. Sinabi ko lang naman sa'yo. Ay, ano ba yan? Ang saya ng selebrasyon ng birthday ko kagabi. Pagising ko, may mga issue na kaagad. Huwag ka na ma-stress. Maliit na bagay lang naman yun. Ang mabuti pa, luluwas na muna ako. Sa isang bahay muna natin kami tutuloy ng mga anak mo ng ilang araw. Plano kasi ng mga anak mo na mag-shopping at balak na rin mag-vlog kagaya ng mga influencer ng mga anak ng mga politiko. Ganun ba? Ay kahit ano pa yan. Alam mo namang suportado ko ang mga anak natin kahit anong gawin nila. Sabihan mo lang ako kung kailangan pa nila ng pera. Sigurado na matutuwa ang dalawang yon. Hinihintay ko na nga lang na magising at aalis na rin kami. Oh, aalis ka ba? Nakabihis ka kasi eh. Oo. May ka-meeting ako mga engineer. May bago kaming project na pag-uusapan. Matanong ko nga pala, kailan ba ulit aayusin itong kalsada natin? Hindi ko alam dahil naubos na ang pondo. Kaya nga pinalis na lang muna yung mga gumagawa dahil wala nang pampasahod. May binanggit pa naman si Choleng na kung pwede, ikaw na magbayad sa mga tauhan mong may utang sa tindahan niya. Sana binigyan mo na lang. Maliit lang naman yata eh. Sabi ko kasi sa kanya, sasabihin ko muna sa'yo. Wala naman akong kinalaman dun eh. Papupuntahin ko na lang si Andoy doon sa kanila para kunin ang listahan ng mga utang ng mga tao. Oh, paano? Alis na ako. Baka malate pa ako sa pupuntahan ko. Mag-iingat ka ha. O kayo din ng mga bata. Abot tenga na naman ang ngiti ni Aling Elsa. Nasisiguro kasi niya nakikita na naman ng malaki ang kanyang asawa. Ilang sandali pa pinagising na niya sa mga kasambahay ang mga anak para makagayak na sila sa pag-alis. Samantala, hindi rin makapaniwala si inay na yun lang ang ibinigay sa kanya ni Aling Elsa. Alam niya kasi na hindi yun sapat sa pagod at puyat na kanilang dinanas. Hayaan na lang natin, huli na rin naman yun eh. Napansin ko na malaki na ang ipinagbago ni Aling Elsa sa itsura at ugali. Iba talaga ang nagagawa ng pera sa tao. May binanggit ba siya tungkol sa utang ng mga tauhan ng asawa niya? Wala po, Nay. Huwag na rin tayong umasa na mababayaran pa yun. Ay, ang mabuti pa. Kalimutan na lang natin ang pangyayaring to. Oo nga po. Wala rin namang mabuting maidudulot sa atin eh. Meron pala akong sasabihin sa'yo. Kaya pala wala si Arvie kagabi sa kaarawan ng ina, nasa abroad na pala. Doon na raw mag-aaral, sabi ng kasambahay nila. Nakatapos na yun ng kolehiyo ah. Kukuha daw ng panibagong kurso sa ibang bansa. Ang swerte naman ni Arvie. Swerte nga. Pero nakakapagtaka na kaya na pala ni Elsa na pag-aralin sa ibang bansa ang anak nila. Eto pa, hindi ko naman intensyon na malaman eh. Ang daldal ng isa nilang kasambahay. Marami na palang mga bahay ang mag-asawa. Kagabi nga ipinagyabang ni Elsa ang bagong sasakyan na regalo daw sa kanya ng asawa. Na ang halaga halos umabot na ng 10 milyon. Kaya naman po pala ganun na umasta si Aling Elsa. Sa sobrang dami na nilang pera, hindi na nga niya ako nakilala. Nung nandun nga ako sa kanila para talaga akong utusan lang. Kinalimutan na niya ang pinagsamahan namin. Baka hindi naman talaga niya ako tinuring na kaibigan. Marami naman po pala silang pera eh. Sana naman tapusin na nila tong kalsada. Aba, malaking abala na sa atin eh. Palay naman natin pinapahupa lang nila ang baha at saka nila itutuloy ang paggawa. Tuwing walang bumibili sa tindahan, puro Facebook at YouTube pa rin ang pinagkakaabalahan ko. Kaya ganun na lang ang gulat ko na makita sina Megan at Lara na nagva-vlog na rin.
Ang fineflex nila ay ang pagsha-shopping nila sa pinakamalaking mall sa Maynila. Ginaya na rin nila yung ibang influencer na sinusubaybayan ko Ang dami agad follower. Mukhang nakuha nila agad ang interest ng mga tao. Pinanood ko pa ang ilang video ng magkapatid. Meron pang ang video kung saan sila nagpapasalamat sa ama nila. Kung hindi raw dahil sa kanilang ama, hindi nila mararanasan ang magandang buhay na pangarap lang ng iba. Mula nga nun sinusubaybayan ko na ang pagbablog nila. Ultimo pagkain sa labas, pineflex pa nila. Hindi ko tuloy maiwasang mainggit sa buhay na meron sila. May dinaramdam ka ba? Ilang araw ka na kasing parang matamlay eh. Ayos lang naman po ako. Napapaisip lang po ako na ganito na lang ba ang buhay natin? Anong ibig mong sabihin? Iniisip ko lang po kasi kung habang buhay na lang ba tayong mahirap? Alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Kakapanood mo yan ng mga vlogger na wala nang ginawa kundi ipagyabang ang mga meron sila. Di ba sabi ko sa'yo, hindi mo kailangan mainggit sa kanila. Hindi ko lang po maiwasan Katulad po ng magkapatid na Megan at Lara. Nagva-vlog na rin po sila. Wala na silang ginawa kundi ipakita ang marangya nilang pamumuhay. Hindi nga natin alam kung talaga bang galing sa sarili nilang bulsa ang ipinambibili nila ng luho eh. Ano po ang ibig niyong sabihin, Nay? Kontraktor lang si Nilo katulad ng ama mo. Mas matagal pa nga ang itay mo sa trabahong yun eh. Pero kahit kailan hindi nagkaroon ng napakaraming pera. May palagay ako na may ginagawang anomalya ang mag-asawang yun kaya nagkaroon ng maraming pera. Posible po kaya yun? Oo naman. Ayoko sanang sabihin ito. Pero sa nakikita ko sa'yo, kinaiinggitan mo ang mga taong hindi naman pinaghihirapan ng perang pinambibili nila. Kaya pala iba ang kutob ko tuwing pinapanood ko ang video nila. Hindi ko lang maipaliwanag. Sorry, Nay ha. Pinag-alala ko patuloy kayo. Natural lang na mag-alala ko dahil nanay mo ko. Alam ko din na masigit mo pa silang mahihigitan dahil wala kang inaapakang tao. Opo, Nay. Magsusumika po ako para magtagumpay at para din sa inyo. 1 taon na lang naman po magtatapos na ako. Mabuti pa, iwasan mo muna ang pagbababad sa social media. Hindi naman niya nakakatulong sa'yo nakakasama pa nga. Libangan ko lang naman po ito, Nay. O sige, ikaw na ang bahala. Inabala ko na lang ang sarili ko sa pag-aaral at sa pagtulong kay Inay. Inisip ko na lang na maswerte pa rin ako dahil nakakapag-aral ako. At hindi nagugutom katulad ng ibang pamilya. Regular pa rin naman nagpapadala ang tatay ko at nakakaipon kahit papano. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Tuluyan nang hindi naayos ang kalsada namin. Naiiwan yun na nakatiwangwang na lang. Tuwing umuulan din, madalas nang bahain ng lugar namin na lalong nakadagdag perwisyo sa mga tao. Dahil alam nilang si Mang Nilo ang kontraktor ng ginagawang kalsada, siya ang kinu-question nila. Nakasalubong ko sa labas si Kapitan. O ano ang sadya niya? Ang dami daw pumupunta sa kanya at tinatanungan tungkol sa inaayos na kalsada. Pati pagbaha sa lugar natin, kine-question na rin ng mga tao. Normal lang naman na bumaha dahil sa tag-ulan. Tungkol naman sa kalsada na yon, akala ko ba nagawa na ng paraan ni Kapitan? Oo nga kaya lang, laging nauungkat. Bakit hindi mo kausapin si Mayor Brent? Sa kanya naman ang project na yun Kung ako kasi ang tatanungin, mas gusto kong maayos na yon. Ayoko naman kasing kapag nakasakay ako sa kotse natin umaalog pa rin ako sa loob. Hindi na matutuloy ang paggawa ng kalsada, wala nang ang pondo. Ha? Saan napunta? Binili na ng bago mong sasakyan at luho ng mga anak natin. Wala ka bang bagong project? Siyempre meron. Hindi ako mawawalan basta nakadikit lang ako kay Mayor. Yun naman pala Ang mahalaga, hindi tayo mawawalan. Alalahanin mo, hindi na sanay ang mga anak natin sa mahirap na buhay.
At ayoko na rin bumalik sa panghihiram ng bigas tuwing walang kakainin. Huwag kang mag-alala, hindi na tayo babalik sa ganong klaseng buhay. Pangako ko yan sa inyo ng mga anak natin. Tuwing naaalala ko kasi ang pangyayaring yun sa buhay ko, nakakaramdam ako ng matinding hinanakit sa buhay. Hindi mo na kailangang alalahanin pa nakaraan. Magpapabigat lang yun sa nararamdaman mo. Pipilitin ko na hindi na alalahanin ang bagay na yon. Mabuti naman. Ayoko na pati ang mga anak mo mag-alala sa'yo. Ang mabuti pa, sa labas na lang tayo kumain ng hapunan para naman marelax tayo pareho. Kasalukuyan si Inay ang nagbabantay noon ng tindahan nang dumating si Aling Elsa sa bahay namin. Labis naman ang ipinagtaka ni Inay. Pero hindi niya yun ipinahalata kay Aling Elsa. May mga kasama pang bodyguard ng babae na dinaig pa ang mga nasa politika. Naligaw kaya ta, Ma'am Elsa? Dito talaga ang sadya ko. May kailangan kasi ako sa'yo. Sabihin mo na kung anong kailangan mo. Maya-maya kasi dadagsana ang mga magmemeryenda sa tindahan ko Naghahanap kasi ako ng kasambahay. Pinaalis ko na kasi yung dalawa. Naalala ko yung anak mo. Baka gusto niya o di kaya kayo mag-ina para magkasama kayo sa trabaho. Nag-aksaya ka pa talaga ng oras mo para pumunta dito? Seryoso ako sa inaalok ko sa'yo kaya wag mo kong tawanan. Kita mo nga na may tindahan ako Ako pa talagang inaalok mo maging kasambahay sa mansyon nyo. Di yung anak mo na lang para naman makatulong sa'yo. Nakakatulong sa akin ng anak ko. At lalo pa niya akong matutulungan kapag nakapagtapos na siya sa pag-aaral. Nag-aaral pala ang anak mo. Hindi ko alam. Civil engineer ang kurso niya. Baka naman may mairerekomenda ka sa akin na pwedeng pumasok na kasambahay sa akin. Mali ka ng taong nilapitan mo. Kahit may kakilala pa ako, hindi ko mairerekomenda sa'yo dahil sa ugali mo. Ano bang problema mo sa ugali ko, ha? Huwag mong sabihing inggit ang pinagmumulan ng galit mo. Hindi ako maiinggit sa'yo kahit kailan. Talaga? Hindi ka naiinggit sa akin na may malaki akong bahay at meron din sa ibang lugar? Sa mga kotse ko at mamahaling gamit? Imposible na hindi ka mainggit. Hindi ako maiinggit sa taong galing sa nakaw ang ginagasta. Ano ka mo? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Ang sabi ko, siguradong galing sa kaban ng bayan ng perang ginagasta nyo. Dahan-dahan ka sa sinasabi mo, ha? Baka nakakalimutan mo kung sinong kaharap mo. Hindi ko nakakalimutan yung mga panahon na itinuring kitang kaibigan at dinamayan. Hindi ko akalain na dahil sa pera magbabago ka. Hindi kita itinuring na kaibigan noon, lalo na ngayon. Tingnan mo nga, ang layo ng agwat ng buhay natin. Mabuti pa umalis ka na kung magyayabang ka rin lang naman sa kung anong meron ka ngayon. Tama ka nga, nag-aksaya lang ako ng oras sa pagpunta dito. Itong tandaan mo, Choleng, ha? Hindi mo mararating kung ano ang narating ko. Hindi talaga dahil hindi naman ako magnanakaw. Tingnan natin kung mapatunayan mo yung sinasabi mo. Oras na kasuhan kita. Nagpupuyos ang kalooban ni Aling Elsa na umalis sa bahay namin. Hindi na rin niya napansin na nakatayo lang ako sa gilid. Narinig ko din lahat ng kanilang usapan. Medyo kinakabahan din ako sa banta niya na kakasuhan niya ang inay. Nang makaalis ang sasakyan, tsaka lang ako lumapit. Samantala, galit na galit na maninihagis ni Aling Elsa ang kanyang bag sa sofa pagdating sa kanila. Nagtataka naman na napatingin sa kanya ang asawa. Ano ba ang problema mo? Ginalit kasi ako ni Choling Paanong ginalit? Nakipagkita ka ba sa kanya? Oo. Inaalok ko kasi sila mag-ina na pumalit sa dalawang kasambahay natin na umalis. Ang dami na kaagad niyang sinabi. Uy, ano naman ang mga sinabi niya sa'yo? Marami siyang sinabi, Nilo. Mukhang alam niya kung saan nanggagaling ang pera natin Hindi siya katulad ng iba na tanga at bobo. Tinawag pa nga niya tayo mga magnanakaw. Sa tingin ko ang asawa niyang si Ferdy ang nagsasabi sa kanya. Sa pagkakaalam ko, matagal na silang hiwalay.
Malay mo naman na nagkakausap pa sila. Maraming alam si Ferdy tungkol sa akin at kay Mayor Brent. Binantaan ko siya nakakasuhan dahil sa mga sinabi niya. Hayaan mo na lang sana. Para lang siyang lata na walang laman. Anong silbi ng pera natin kung palalampasin lang natin ang ginawa niya? Inaalala ko lang si Mayor. Kailangan maging maingat tayo para hindi madamay ang pangalan niya. Huwag mong kalilimutan dahil sa kanya at sa mga binibigay niyang project, umangat ang buhay natin. O sige, hahayaan ko na lang ang babae na yon. May iba pa naman sigurong paraan para makaganti ako sa tsoling na yon. Eh kung may gagawin ka sa kanila, siguruhin mo lang na hindi masisira ang pangalan natin. Huwag kang mag-alala, mag-iingat na ako sa susunod. Ay, sa susunod na linggo pala, magbabakasyon ng magkapatid sa ibang bansa. Dapat kasi sumasama ka sa kanila eh. Eh di ba, may plano naman tayo umalis sa dalawa? Hihintayin ko na lang kung kailan ka hindi na busy sa trabaho. Malabo pa yun sa ngayon. Marami kasing project ang binigay sa akin ni Mayor na hindi na dumaan sa bidding. Eh dadami na naman sigurado mga mamahaling bagyong mag-ina. Alam mo naman na yun lang ang kaligayahan namin ng mga anak mo. Kaya nga kahit milyon pa ang halaga ng bawat isa, binibigay ko sa inyo. Plano ko nga palang bumili ng lupa para gawing rest house. O di ba meron na tayo? Oy, wala namang masama kung dadagdagan pa natin. Sana sa susunod private jet naman ang bilhin natin. Huwag kang mag-alala. Nasa plano ko na rin yan. Kilig na kilig naman si Aling Elsa sa mga plano ng asawa. Pakiramdam tuloy niya para siyang nasa alapaap. Marami ding naglalaro na balak gawin kapag natupad na ang mga plano nito. Siguradong kaiinggitan na naman siya ng mga kaibigan niya. Nang mga sumunod na araw kahit masaya pa si Aling Elsa, hindi pa rin niya makalimutan ang mga ginawa ni Inay sa kanya. Gumagawa talaga siya ng paraan para pahirapan kami. Katulad na lang ng araw na yun. May mga taga-munisipyo ang pumunta at hinahanapan kami ng business permit. Hindi ba nila nakikita na ang liit lang ng tindahan natin? Dapat, yung ini-inspeksyon nila, yung malalaking tindahan o grocery. Mabuti nang sumunod na lang tayo kaysa naman pagmultahin nila tayo. Sigurado ako na si Aling Elsa ang may kagagawa nito. Masama ang mambintang, Shelo. Wala naman pong ibang gagawa nito kundi siya eh. Kahit na, wala naman tayong pruweba na siya nga talaga eh. Ano po ang plano nyo ngayon? Isara na lang natin ang tindahan. Pero Nay, Meron pa naman tayong paupahan eh. Doon na lang natin kukunin ang panggastos natin sa pang-araw-araw. sayang pa rin ang tindahan natin. Nakakainis naman talaga yung nagsumbong na wala tayong permit. May mali rin kasi ako eh. Tiwala ko na kahit hindi ako mag-renew okay lang. Huwag nyo na pong sisihin ang sarili nyo. Wala naman kayong pagkukulang eh. Iligpit na lang natin ang paninda. Mabuti na lang hindi pa tayo nakakapamili ulit. Sige po, Nay. Ilang araw din tayong mapupurga nito sa puro delata. Hayaan mo na. Kahit mapano marami tayong ulam. Hindi talaga patas ang batas sa bansa natin. Kung sino pa kasi ang lumalaban ng patas, siya pang ginigipit. Samantalang ang iba, naharap-harapan na ang pandaraya, mas pinagpapala pa. May araw din sila at magbabayad din sila sa mga nagawa nilang kasalanan. Kung hindi man sila maparusahan sa lupa, sigurado sa takdang panahon. Hindi na lang ako umimik. Inumpisahan ko na rin tanggalin ang laman ng mga eskaparate. May lungkot akong nararamdaman ng mga sandaling yun. Hindi lang kasi yung tindahan. Para sa akin yun ang takbuhan ko kapag natatakot at nalulungkot ako. Marami pang ginawa sa amin. Pero sa lahat ng yun tahimik lang si Inay. Hindi siya nagreklamo sa barangay. Dahil alam namin na hindi rin kami papanigan. Wala man lang ba tayong gagawin, Nay?
Anong gusto mong gawin natin, gumante? Ano, susugurin natin ang bahay ng pamilyang yon? Sobra na po kasi sila sa ginagawa nila sa atin eh. Tayong maliliit lang naman ang kinakayan-kayanan nila. Kapag nakatapos ka na, aalis na tayo sa lugar na to. Yun lang ang naiisip kong solusyon kaysa patulan ng mga taong sakim. Pagdating sa kagipitan, wala man lang tayong malapitan na kahit sino. Hindi kita pinalaki na mahina at aasa lang sa ibang tao. Hanggat maaari gusto ko tumayo ka sa sarili mong mga paa para wala kang utang na dapat bayaran. Nag-aalala rin po kasi ako sa inyo eh. Paano po kung wala ako rito at saka sila bumalik? Wala pa namang pakialam ang mga kapitbahay natin. Hindi naman sa wala silang pakialam. Takot lang naman sila madamay. Lalo na ngayon, lalo pang yumayaman ng mag-asawa. Ipinangangalandakan pa ng mga anak nila kung anong meron sila. May hangganan ng lahat ng yaman at kapangyarihan nila. Hindi sa lahat ng oras kagustuhan nilang mangyayari. Basta Nay, kapag wala ako, mag-iingat ka rito ha. Ikaw ang mag-iingat at ikaw ang laging nasa labas ng bahay. Opo Nay, iniingatan ko naman po ang sarili ko. Tuluyan nang ang inabandona ang kalsadang ginagawa. Parusa pa sa amin ng baha tuwing umuulan. Habang nagdurusa ang mga tao, ang mag-asawa naman madalas naming malaman na nagpa-party sa bahay nila. Sa pilitan din nilang binibili sa murang halaga ang mga lupa sa lugar namin. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait ha? Ano bang mapapala mo kung bibilhin mo ang lupa ko ha? Alam ko naman na kapritsyo lang ang dahilan. May balak akong gawin sa lupang kinatitirikan ng bahay mo. Kaya nga gusto kong bilhin. Hindi ko to binebenta. Maghanap ka na lang ng ibang lupa dyan. Mahihirapan lang naman kayo mag-ina kung dito pa kayo titira sa lugar na ito. Ikaw lang naman ang nagpapahirap sa amin dito Yang kasakiman ng pamilya mong sumisira sa katahimikan ng lugar na to. Ganun talaga ang labanan ngayon. Kung sinong nasa taas, siyang laging nagwawagi. Kaya ikaw, umayon ka na lang sa nangyayari. Hindi ako aayon sa'yo, Elsa. Sige lang, sambahin mo yung perang hindi naman talaga sa inyo. Darating ang araw, babalik din sa inyo ang mga ginagawa niyo sa mga tao. Ang dami mo na kaagad sinasabi. Ang gusto ko lang naman itong lupa ninyo. Umalis ka na. Hindi mo ako mapipilit. Katulad ng iba na sapilitan yung kinuhang mga lupa. Hindi ko sila pinilit. Binayaran ko sila para sa lupa nila. Huwag ka na nga magkaila. Hindi ako tanga para hindi malaman ang ginagawa niyo sa mga kapuspalad dito. Nasaan ba ang konsensya mo ha? Meron ka pa ba nun? Tingin ko wala Dahil ikaw mismo nilamon na ng kasakiman mo. Habang tumatagal, lalo mo akong ginagalit sa mga sinasabi mo. Bakit kasi hindi ka pa umaalis sa bahay ko? Para hindi ka manggalaiti sa galit. Wala kang mapapala sa pagpunta mo rito. May araw ka rin sa akin, Choleng. Hindi mo ako lubusang kilala. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Hindi mo rin ako lubusang kilala. Huwag mo ubusin ang pasensya ko. At hindi mo rin alam ang kayang gawin ng taong inaalipusta mo. Narinig ko ang lahat ng pinag-usapan nila. Kasalukuyan kasi kung nasa sala nun. Nang pumasok si Inay, bakas sa kanya ang pagkahapo sa pakikipagtalo kay Aling Elsa. Naupo muna siya sa katapat kong upuan at makailang beses huminga. Siguro para kalmahin ang sarili. Ayos lang po kayo, Nay? Oo, anak. Nakakapagod din pala ang makipagtalo. Sigurado na babalik pa ang mga yun dito sa bahay. Ako ang bahalang humarap sa kanila. Mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Paano po kung meron silang pinaplano para mapilitan tayong umalis sa bahay na to? Magagawa nila lahat dahil marami silang pera. Pero hindi nila makukuha ang bahay at lupa natin. Mas gusto ko pang ibenta to sa iba. Dadalawa na nga lang tayo Ayoko na may masamang mangyari sa inyo.
Alisin mo yan sa isipan mo. Walang masamang mangyayari sa akin. Naisip ko na ibigay na lang kaya natin ang lupang ito at saka tayo magpakalayo-layo. Ganun mo lang kadaling ipapamigay ang lupang pamana pa sa akin ng mga magulang ko? Maiintindihan po nila yun. Ang importante ang kaligtasan natin. Hindi nagsalita si inay pero alam kong pinag-iisipan na rin niya ang mga sinabi ko. Samantala dahil sa patuloy na pagtanggi ni inay, lalo lang niyang ginalit si Aling Elsa. Ang dami niyang masamang plano sa amin. Minsan pag uwi ko merong humintong van sa tapat ko at pilit akong hinihila papasok. Mabuti na lang may mga taong nakakita at tinulungan ako. At may naghatid pa sa akin sa bahay. Akala ko po talaga na masasama na nila ako. Mabuti na lang po. May mga tao pa rin ang may mabubuting kalooban na handang tumulong. Oo nga anak, salamat sa kanila. Sinamahan din po ako ng isang alis sa pulisya para magpa-blotter. Pasensya ka na anak kung wala ko sa tabi mo nung kailangan mo ko. Akala ko may ginawa ka lang kaya hindi ka pa nakakauwi. Ayos na naman po ko. Natakot lang talaga ako. Kahit naman sino matatakot sa nangyari. Sino po kaya sila? At anong kailangan nila sa akin? Isang tao lang ang naiisip ko na posibleng gumawa nito. Pero walang ebidensyang magtuturo sa kanya. Si Aling Elsa po ba ang tinutukoy niyo? Wala nang iba. Alam ko na gusto kanyang gamitin para mapilitan akong ibigay ang gusto niya. Natatakot na tuloy ako na lumabas ng bahay. Sasamahan kita lagi sa paglabas mo. Babantayan kita. Hindi ako makakapayag na maulit ang nangyari sa'yo. Nakarating naman kay Mang Nilo ang ginawa ng asawa dahil nagsumbong sa kanya ang isang tauhan. Galit naman na kinausap niya ang babae sa ginawa nito. Wala ka na ba sa sarili mo para gawin yun? Ang daming nakakita sa nangyari. Sinabihan na kita na mag-iingat ka sa ginagawa mo dahil hindi lang pangalan natin ang masisira. Pasensya ka na, Nilo. Desperada na kasi ako kung paano ako makakaganti sa tsoling na yon. Hanggang ngayon, nagmamatigas siyang ibenta ang lupa niya. Yun lang ang dahilan mo para ipadukot ang anak niya, ha? Ang babaw naman ang dahilan mo. Tapos yung mga kinuha mong tauhan, puro palpak naman. Huwag ka na magalit sa akin. Hindi naman masisira ang pangalan mo dahil sa nangyari. Walang nakakaalam na akong nasa likod sa tangkang pagdukot sa babaeng yun. Bakit mo ba pinag-iinteresa ng lupa ng mag-inang yun? Ang dami namang lupa. Gusto ko lang kasi na mawala na sila dito. Wala akong pakialam kung saan sila mapunta pa. Basta ako, ayoko na silang makita. Dagdagan mo inaalok mo sa kanila para mapilitan silang ibigay ang hinihingi mo. Basta wag ka nang gagawa ng ganong bagay. Oo na, hindi ko na gagawin yun. Nadala lang kasi ako ng nararamdaman ko Hindi na rin napigilan ni inay na hindi sugurin si Aling Elsa. Hinintay lang niya na makaalis ang asawa nito bago siya nagpaalam sa gwardya. Sinabi lang niya na inaasahan siya ng amo at pag-uusapan nila ang tungkol sa lupa. Naniwala naman ang gwardya at pinapasok na siya. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Pinapasok ako ng gwardya niyo. Sabi ko lang na inaasahan mo ang pagdating ko. Nagsinungaling ka pa talaga para lang papasukin ka. Bakit ka ba nagagalit ha? Ikaw nga basta ka nalang sumusulpot sa bahay ko Magkaiba yon. Ano ba kasi ang kailangan mo? Sabihin mo na at marami akong gagawin. Alam ko na ikaw ang gustong magpadukot sa anak ko. Ang lakas naman ng loob mo na pumunta dito at akusahan ako.
Dapat talaga, nun pa kita kinasuhan nang madala ka. Gawin mo ngayon para sumingaw ang bahong tinatago niyong mag-asawa. Akala mo yata walang nakakaalam sa mga anomalyang ginagawa ninyo. Puro ka bintang, hindi mo naman kayang patunayan yung mga paratang mo. Alam niyo naman yan pero sakim kayo ng buo mong pamilya. Pulag kayo sa paghihirap ng mga tao basta nasa maayos kayong kalagayan. Ayaw mo tumigil, ha? Sige, tatawag ako ng pulis. Ano naman ang ikakaso mo sa akin, ha? Mas marami kayong kasalanan ng pamilya mo. Walang ginagawang masama ang pamilya ko. Kung ano man ang nakikita mo, galing ito sa sipag at tiyaga ng asawa ko. Naiinggit ka lang kasi hindi nyo narating ang ganitong estado ng buhay. Samantalang kontraktor din ang dati mong asawa at mas nauna pa. Matino at tapat kasi sa trabaho niya ang dati kong asawa. Kaya hindi siya yumaman. Ang mabuti pa, patunayan mo na lang yung mga akusasyon mo. Hindi yung puro kakuda. Balang araw lalabas din ang katotohanan. Sa ngayon maniningil muna ako sa ginawa mo sa anak ko. Hindi ako papayag na saktan mo ng kahit sino ang anak ko. Sinabi na nga wala akong alam sa sinasabi mo. Guard! Guard! May nakapasok dito! Hindi mo kailangan sumigaw. Nasabi ko na ang sadya ko. Aalis na rin ako. Magbabayad ka sa ginawa mo ito, Choleng. Tandaan mong sinabi ko. Bago pa sumugod si inay sa mansyon ng mag-asawa, may nakahanda na siyang plano. Kaya naman nung pumunta sa bahay namin ng mga inutusan ni Aling Elsa, hindi na kami nabutan. Lalo naman nang gagalaiti sa galit ang babae nang malaman na naisahan namin siya ni inay. Bakit ba sumisigaw ka dyan? Natatakot na ang mga anak natin sa'yo. Ang walang hiyang babaeng yun. Naisahan niya ako. Si Choleng na naman ba? Oo, siya na naman. Hindi mo na dapat kasi pinapatulan ng mga katulad niya. Tingnan mo tuloy ang epekto sa'yo. Baka mamaya niyan magkasakit ka pa. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakaganti sa mag-inang yun. Wala naman silang ibang pupuntahan. Siguradong babalik din sila sa bahay nila. Pabantayan mo ang bahay nila para alam natin kapag bumalik na sila. Pababantayan ko sa isa sa mga tauhan natin. Relax ka lang. Ang mabuti pa mag-shopping na lang kayo ng mga bata para mawala yung init ng ulo mo. Mabuti pa nga siguro. Ngumiti ka naman. Ikaw din, baka tumanda ka kagad kung lagi kang galit. Matanda na naman talaga ako. Kaya nga lalo kang tatanda niyan. Lalo mo pa talaga akong ginagalit Mag-ayos ka na nga lang. Aalis din ako ngayon at may kakausapin akong importanteng tao. Napapansin ko, napapadalas yata ang pag-alis mo. Trabaho ang dahilan ng lagi kong pag-alis. Isipin mo na lang sa bawat pag-alis ko, magpapasok ako ng pera sa bahay na ito. Kailangan ko pang sipagan para maibigay ang mga gusto ng mga anak mo. Palaki na ng palaki ang hinihingi nila. Sa bagay nga. Naisip ko nga din, sa ibang bansa na lang kaya tayo tumira. Hindi pa ako makakaalis dahil kailangan pa ako ni Mayor. Kailangan pa natin magpayaman ng gusto para kapag nagretiro ako, pwede na tayo sa ibang bansa tumira. Alam ko na matutupad ang pangarap natin na yan, kaya pagbutihin mo pa. Alam ni inay na hindi kami titigilan ni Aling Elsa. Kaya minabuti naming lumayo na muna. Sa isang maliit na bahay na pag-aari rin ng nanay ni inay kami tumutuloy. Medyo luma na ang bahay. Sa katagalan na walang nakatira, pinamahayan na ng mga gagamba at paniki. Konting linis lang naman, maayos na muling tingnan ng buong kabahayan. Magtatagal po ba tayo dito? Depende sa sitwasyon. Bakit ganun ang mapipera? Para tayong mga laruan lang sa kanila. Akala kasi nila kapag may pera na sila, wala nang makakatalo sa kanilang kapangyarihan. Doon sila nagkakamali. Okay lang naman po kung dito na tayo titira.
Sawa na ako na lagi na lang nabababad ang paa ko sa baha. Kung hindi sa baha, sa putik naman dahil sira ang kalsada. Meron na nga pong alipungang paa ko eh. Malayo nga lang to sa mga kapitbahay. Ayos lang naman po kahit walang kapitbahay. Doon sa bahay natin, may mga kapitbahay nga, wala naman silang pakialam. Kailangan muna natin pag-isipan ng gagawin natin. Akala ko nga hindi mo magugustuhan dito dahil malayo nga. Okay lang naman po kung ibibenta na lang ang bahay natin. Dito na lang tayo tumira. Ay, magpahinga na lang muna tayo. Napagod ako sa paglilinis eh. Mag-iikot lang po ako, Nay, ah. Mamaya na lang ako magpapahinga. O sige, huwag ka lang lalayo at hindi mo pa kabisado ang lugar na to. Pagkaalis ko, hindi naman natulog si inay. Pumasok siya sa isang kwarto na hindi namin nilinisan. Nakatambak doon ang mga iba't ibang kasangkapan na hindi na ginagamit. Isang baul lang nilapitan niya na nakalagay sa sulok. Binuksan niya yon at inilabas ang mga laman. Ayoko sanang gawin to pero pinipilit mo ko. Sumobra ka na ng tangka mong ipadukot ang anak ko. Humanda ka sa akin. Kahit sa pamamagitan man lang nitong gagawin ko, mabigyan ko ng hustisya ang mga taong inapi nyo. Hindi naman nagtagal, umuwi na rin ako. Puro puno at halaman lang naman ang nakikita ko. Malayo sa amin ang sunod na bahay. Sa ibang araw na lang ako mag-iikot-ikot. Sabi ni inay, hindi naman daw mahirap ang sakayan sa lugar. Medyo mahal nga lang ang pamasahe. Nakatulog po ba kayo, Nay? Hindi, iha. Gusto ko lang ilapat ang likod ko sa higaan. Saan ka naman nakarating? Dyan lang po sa malapit. Mapuno naman pala dito sa paligid, no, Nay? Kaya pala malamig ang klima. Hindi katulad sa inalisan natin. Talagang gusto mo dito Hindi naman po yata halata. Malapit mo na nga akong makumbinse na dito na lang tayo tumira. Kayo pa rin po ang bahalang magdesisyon sa bagay na yan, Nay. Gusto ko lang naman po kasi ng tahimik na buhay. Nang sumunod na araw, inasikaso agad ni inay ang pagpapakabit ng kuryente sa bahay. Hindi naman problema ang tubig sa amin. Dahil may sarili kaming poso sa likod ng bahay. Sa nakikita ko kay inay, parang gusto na rin niyang dun kami tumira. Hanggang isang araw, isang balita ang bumulaga sa amin. Kalat na sa social media at mainit na pinag-uusapan. Talagang may itinatago ang pamilya Bautista tungkol sa yaman nila. Sabi ko na sa'yo hindi sa marangal galing ang yaman nila. Paano kaya nila naaatim na gastusin sa mga luho nila ang pera ng mga tao? Inaasahan na magiging maayos na ang kalsada natin. Yun pala, ibinulsa na nila yung pera kaya hindi na natuloy ang pagpapaayos. Ayon pa sa balita maraming ghost project ang kinasangkutan ni Mang Nilo. Yan na ang umpisa ng pagbagsak ng pamilya nila. Sus! Sa dami po nang nakulimbat nila paanong bagsak ang mangyayari sa kanila? Mauubos din ang yaman na lagi nilang ipinagmamalaki. Kahit estudyante pa lang po ako, alam ko na malaki na ang ambag ko dahil nagbabayad na rin ako ng tax. Paano nila nasikmura ng pag-interesa ng pera ng mga tao? Hey! Naku! Nakakagigil naman! Ang sobrang kasakiman ng mga namumuno at mga galamay nilang nagpapahirap sa ating mga maliliit na tao. Kung pwede nga lang silang parusahan ora mismo Kaya lang, panig nga palang hustisya sa mapipera. Hindi man sila maparusahang lahat. Kahit makaganti man lang sa mag-asawang Bautista. Paano pong ganti ang gagawin nyo? Bahala na. Nasabi ko lang naman yon dahil sa matinding galit Hindi ko pa rin kasi makalimutan ng ginawa nilang pagtatangka na dukutin ka. Kung talagang tama ang akusasyon sa kanila, dapat ikulong na sila bago pa makaalis ng bansa. Yun nga ang dapat. Pero mabagal ang mga tagapatupad ng batas dito sa atin
Nang mga sandaling yon, nagpapanik na rin si Aling Elsa sa bahay nila. Ang mga anak naman nila na dinudumog ng bash sa mga social media account nila ay nag-deactivate na muna dahil sa walang tigil na pagbato sa kanila ng masasakit na salita. Anong gagawin natin, Nilo? Mawawala ang lahat ng ito sa atin? Pati ang mga anak natin nakakaranas na rin ng pambubuli sa mga tao. Huminahon ka muna. Nag-iisip na ako ng paraan. Sabi ng mga bata, susunod na lang daw sila kay RV sa ibang bansa. Natatakot na rin sila dahil nakakatanggap na sila ng pagbabanta. Hindi na nga sila makalabas ng bahay Mabuti pa nga at sumama ka na rin sa kanila. Hindi kita pwedeng iwan dito. Dadamayan kita sa lahat ng oras. Salamat naman at tanda ka pa ring damayan ako. Asawa mo ko. Nangako tayo sa isa't isa noon na magmamahalan at magdadamayan habang buhay. Ayoko lang kasi kayong madamay ng mga anak natin. Di ba alinang ako na lang ang managot sa lahat ng mga pagkakamali ko? Kaya mo lang naman nagawa yun dahil gusto mo kaming bigyan ng masaganang buhay. Kaya lang dumating na ang araw ng paniningil sa atin. Huwag ka mag-alala. Malilinis rin ang pangalan mo. Hindi ka naman siguro pababayaan ni Mayor Brent. Pati nga siya binabatikos ngayon at ang pamilya niya. Paano kaya nila nalaman ang mga katiwalaan ninyo? May isang tao na matagal na kaming sinusubaybayan at kumukuha lang ng tiyempo kung paano kami pababagsakin. Siguro, matagal nang may inggit sa'yo ang taong yun. Bakit hindi na lang siya pumanig sa inyo? Sigurado pang maaambunan siya. Maprinsipyo talaga ang taong yun. Hindi mo siya mabibili kahit buong yaman pa ng Pilipinas ang ialok mo sa kanya. Kilala mo ang taong nasa likod ng lahat ng to? Oo, si Ferdy. Siya ang nakipagkuntsabahan sa isang mayor din para masilip ang mga proyektong binigay sa amin. Ang dating asawa ni Choling? Ang walang hiyang yun. Nagparamdam ulit para sirain ang buhay natin. Ay, sumpain siya! Isama na ang mag-inang yun. Pinapahanap na nga si Ferdy kung nasan siya ngayon. Wala na siya sa probinsya nila eh. Hindi kaya magkakasama silang tatlo? Kaya bigla ring nawala ang mag-ina? Posible din na magkakasama silang nagtatago ngayon. Lalo tuloy nadagdagan ang galit ko sa mag-inang yun. Humanda sila. Oras na makita ko sila. Bumalik si Inay sa dati naming bahay para kunin ang ilang gamit na naiwan. Meron din siyang kinausap na kaibigan para tulungan siya kung paano maibebenta ang bahay namin. Kinuha na rin niya ang bayad sa upa sa mga apartment. Paalis na sana siya nang biglang dumating si Aling Elsa. Sa wakas, nagpakita ka rin. Ang laki ng atraso mo sa amin. Ikaw ang may atraso sa amin ng anak ko. Nakalimutan mo na bang ginawa mo? Nakakapagsisi nga na hindi nadukot ang anak mo. Hayop ka talaga! Wala kang kasing sama! Para kang walang anak na babae Hindi na nakapagpigil si Inay. Nasabunutan na niya si Aling Elsa. Gumanti naman ang babae at doon na lumapit ang driver nito. At tinulak si Inay habang inaalalayan ng amo. Agad namang tumayo si Inay habang matalim ang titig sa kaharap. Ang lakas sa loob mong saktan ako! Sino ko ba sa akala mo, ha, Choleng? Maaaring wala ako sa paningin mo. Pero ako hindi umangat dahil sa pagnanakaw. Anong sinabi mo? Imbis na pinag-aaksayahan mo ng panahon ng pagpunta mo rito, bakit hindi mo nalang harapin ang patong-patong na kaso ng asawa mo? Sigurado naman ako nakasama ka rin sa mga gumawa nun. Patutunayan ko sa'yo at sa iba pa na malinis ang konsensya namin. Wala kaming ginagawang masama. Sa marangal na paraan namin nakuha ang yaman namin. Yung mga taong nagsasabi na galing sa nakaw ang pera namin, sila yung matindi ang inggit sa amin. Sama mo na ang dati mong asawa. Paano naman nasama si Ferdy dito? Siya lang naman ang nasa likod ng lahat ng ito. Nagkukunwari ka pa? Alam ko namang magkakasama na kayo ngayon. Matagal na kaming hindi nagkikita ni Ferdy.
Kaya huwag mo kaming maiuugnay sa kanya. Dahil wala akong alam sa mga pinaggagawa niya. Andoy, hawakan mong babaeng yan. Isasama natin siya. Huwag kayong lalapit. Subukan mo lang lalaki kundi sisigaw ako. Hindi na katulad ng dati ang mga taga rito na takot sa inyong mag-asawa. Ngayon alam na nila kung bakit sila naghihirap at nagtitiis sa baha. Baka kuyugin kayo at hindi na kayo makauwi ng buhay. May araw ka rin sa akin. Hindi lang ito ang huli nating paghaharap. Siguro nga magkikita pa tayo. Pero hindi na ganyan ang ayos mo. Irama ng pangalan namin mag-asawa. Hindi na mawawala ang yaman namin. Sisiguruhin ko naman na habang buhay kayo magdurusa ng asawa mo. Igaganti ko ang anak ko at ang mga taong ninakawan mo. Ano naman ang magagawa ng isang tulad mo, ha? Dahil sa marami ka ng pera, nakalimutan mo na ang minsan na ipinagtapat ko sa'yo. Wala akong maalala sa mga sinabi mo noon. Paano? Hindi mo naman talaga ako itinuring na kaibigan. Ginamit mo lang ako noon para hingan ng tulong. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Sige lang, itanggi mo ngayon. Balang araw, maaalala mo rin ang lahat ng sinasabi ko. Sandali lang, Choleng. Huwag ka munang umalis. Gusto mo ba talagang subukan ng mga tao rito? Ipipilit mo pa rin na isama ko ng labag sa kalooban ko, ha? Sige, umalis ka na. Mabilis nang lumayo si Inay. Inikot naman ni Aling Elsa ang paningin sa mga taong naroon na galit pang nakatingin sa kanya. Ilang sandali pa niyaya na niya ang driver na umuwi sila. Hanggang makarating sa bahay, niisip pa rin niya ang mga sinabi ni Inay sa kanya. Dumating naman ang asawa na parang pasa ng buong daigdig dahil sa anyo. Halata rin dito ang hindi pagkakatulog ng mga nagdaang gabi. Sandaling nawaglit sa kanyang isipan ng mga sariling alalahanin. Ihanda mo mga gamit mo. Ha? Bakit? Nakausap ko si Kapitan. Marami na raw ang bumabaliktad sa pagsuporta sa atin. Marami nang galit sa atin. Baka daw bigla na lang tayong sugurin dito sa bahay. Hindi ako aalis sa bahay natin. Mas dapat nga nagdito lang tayo para hindi makapasok ang mga nagtatangka. Dagdagan mo na lang ang mga bantay dito para proteksyon natin. O sige, yan na lang ang gagawin natin. Nagkita nga pala kami ni Choleng kanina. Saan kayo nagkita? Sa bahay niya kanina. Ibig sabihin bumalik na siya dito sa atin? Hindi. Mukhang may kinuha lang siyang gamit. Sinaktan pa nga ako ng babaeng yun. Lumabang ka ba? Oo naman. Ang tapang naman niya para saktan ka. Wala bang ginawa si Andoy? Gusto ko nga sana siyang ipakaladkad pero maraming tao makakasaksi. Di bale, babawian na lang natin siya sa ibang pagkakataon. Palaisipan lang sa akin ang sinasabi niya. Alam ko na meron siyang masamang plano sa atin. Ano naman ang magagawa ng isang tulad niya, Aber? Hindi ko pa alam, pero sabi niya, alam ko daw ang kaya niyang gawin dahil sinabi niya yun sa akin dati. Kalimutan mo na ang sinabi niya. Ginugulo niya lang ang isip mo. Hindi pa rin mapalagay si Aling Elsa. Kahit nung nakahiga na, paulit-ulit niyang binalikan sa isip ang nakaraan. Kung kailan hindi pa ganun ang buhay nila. Tinuring naman talaga niyang kaibigan si Inay. Pero nung magbago ang buhay nila, pinaiwas na siya ng asawa niya. Malalim na ang gabi nang makatulog si Aling Elsa. At doon na nga siya dinalaw ng masamang panaginip. Nag-uusap daw sila ni Inay nang biglang magbago ang itsura nito. At naging mangkukulam. Mga yugyug sa braso nagpagising sa kanya. Nilo? Nananaginip ka yata ng masama. Umuungol ka kasi. Oo. Naalala ko na ang sinasabi ni Choleng. Ano ba ang napanaginipan mo? Nilo, naalala ko na may alam pala sa itim na karunungan si Choleng. Sa akin lang niya sinabi yun.
Inaral daw niya yun sa lola niya. Sigurado ka ba dyan? Oo, sigurado ako. Anong gagawin natin? Alam kong maghihiganti siya sa atin. Kung totoo yung sinasabi mo, katapusan na natin. Pwede nating takasan ang galit ng mga tao pero hindi siya. Kahit saan tayo magtago, masusundan niya tayo. Anong gagawin natin? Kailangan natin siyang mahanap para makahingi ng tawad. Ikaw naman kasi, bakit mo siya ginalit? Gusto mo pang ipadukot ang anak niya. Ilang beses na kitang sinabihan na huwag mo na siyang patulan pero sumigi ka pa rin. Huwag mo na akong sisihin pa. Natatakot na nga ako eh. Ipapahanap ko siya. Kung kailangang magbayad ako ng malaking halaga, gagawin ko. Bilisan mong paghahanap sa kanya. Baka bilang na lang ang mga araw natin. Bakit ba sunod-sunod ang mga problemang dumarating sa atin? Matatapos din ang mga ito. Ang paghahanap muna kay Choling ang unahin natin. Masasabi kong tahimik at masaya naman kami sa bago naming tinitirhan. Sa social media na lang din kami nakikibalita sa mga ganap sa mag-asawang Bautista. May kumakalat din na tsismis na umalis na rin daw ang 2 anak ng mga to papuntang ibang bansa para takasan ang panguusig ng mga tao. Wala nga lang patunay kung totoo nga ang balitang kumakalat. Ibig pong sabihin, silang mag-asawa na lang ang nakatira sa malaking bahay nila? Tsaka yung mga kasambahay nila, syempre. Tigas din ang mga mukha nila, no? Nakausap ko nga yung kakilala natin dun eh. Yung pinagbabantay ko ng bahay natin. Handa raw magbayad ang mag-asawa sa kung sino makakapagturo ng kinaroroonan natin. Ginawa naman nila tayong parang kriminal, samantalang sila itong maraming atraso. Eh kahit ubusin pa nila ang yaman nila sa paghahanap sa atin, hindi nila malalaman kung nasan tayo. Ang laki na nga ng problema nila. Nag-aaksaya pa talaga sila ng panahon para hanapin tayo. Hayaan natin silang mabaliw sa kakahanap sa atin. Oo nga, no, Nay. Ay, nako. Ibibilad ko na nga muna tong mga nilabhan ko para matuyo na agad. May kutob ako kung ano ang dahilan ng paghahanap niyo sa amin. Siguro naalala na ni Elsa ang sinabi ko noon na lihim na pagkatao ko. May sinasabi ka ba, Nay? Ah, wala anak. Ituloy mo na ang ginagawa mo. Pupunta muna ako sa kusina, ha? Lumipas ang mga araw at linggo. Hindi pa rin kami natatagpuan ng mga taong inutusan ng mag-asawa na hanapin kami. Habang tumatagal para nang mababaliw sa kakaisip si Aling Elsa. Habang ang asawa naman, abala sa mga kaso na kailangan harapin niya. Hindi kaya nagsinungaling lang sa'yo si Choling noon? Sana nga, nagsinungaling na lang siya sa akin. Pero masama ang kutob ko. Tigilan mo na kasi ang pag-inom ng alak. Hindi naman kasi nakakabuti yan eh. Kaya din kung ano-anong pumapasok sa isip mo. Yan lang kasi nagpapalimot sa akin kaya kailangan ko ang alak. Pareho lang tayo ng pinagdadaanan. Kailangan mo maging matatag. Hinihintay pa tayo ng mga anak natin. Namimiss ko na ang mga anak natin. Kailan kaya natin sila ulit mayayakap? Parang gusto kong pagsisihan na hindi pa tayo umalis ng bansa. Nahihiya lang kasi ako kay Mayor Brent na iwan siya sa ere. Pwede naman tayo umalis ah. Ganun na nga lang ang gawin natin. Sundan na natin ang mga bata, Nilo. Huli na ang lahat, Elsa. Gustuhin ko mang umalis, hindi na maaari. May whole departure order na ako. Ha? Bakit ngayon mo lang sinabi? Sana nakagawa pa tayo ng paraan. Ikaw, may pagkakataon ka pang umalis. Sundan mo na ang mga bata sa ibang bansa. Doon pwede kayong magbagong buhay. Hindi ko kaya na habang masaya at tahimik kaming namumuhay ng mga anak mo sa malayong lugar. Naghihirap ka dito. Hindi ako aalis. Mas gusto ko pang samahan ka dito. Sa mga susunod na araw, baka isa-isa nang mawala sa atin ang lahat ng ito.
Hindi. Ayoko na bumalik sa dating buhay. Wala ka na ba magagawang paraan? Kahit si Mayor Brent wala na ring magagawa. Matibay kasi mga ebidensya laban sa kanya. Bumaliktad na rin ang mga dating kampi sa kanya. Ayoko sanang sabihin ito. Pero parang kinakarma na tayo sa mga ginawa natin. Sana lang huwag na nilang idamay ang mga anak natin. Wala naman silang kinalaman sa nangyayari. Siguro nga karma na ito sa atin. Mabuti na rin na wala na sila dito dahil gusto nila pati mga anak natin kasama sa kakasuhan dahil nakinabang daw sa nakaw na yaman. Kung talagang wala na tayong kawala, mabuti pang gastosin na lang natin ang mga pera natin. Hindi ako papayag na bawiin nila ito sa atin. Huwag ka munang mawalan ng pag-asa. Baka may himala pang malusutan natin to. Alam mo naman ang batas dito sa atin. Wala namang basta napaparusahan. Sana nga. Pagod na rin kasi ako sa mga nababasa ko tungkol sa atin. Mabuti pa magpahinga ka na. Tigilan mo na yung pag-inom mo. Uubusin ko lang itong isang baso. Sige na, mauna ka nang pumasok. Sigurado ka ba? Oo, papasok na rin ako maya-maya. Magpapahangin na lang muna ako dito. Nang mapag-isay, tinuon na lang ni Aling Elsa ang buong atensyon niya sa iniinom. Pinagmasdan din niya ang paligid. Parang sumisikip ang dibdib niya sa naiisip na mawawala na sa kanila ang lahat. Iinumin na sana niya ang natirang alak sa baso nang matigilan siya. Nakarinig kasi siya ng kaluskos sa mga halaman. Wala naman siyang pag-aalinlangan na lumapit. At ganun na lang ang takot niya nang bumungad sa kanya ang isang napakalaking buhaya. Isang malakas na sigaw ang bumulahaw sa gabing yun. Agad naman siyang sinaklolohan ng asawa. Ano nangyari? Bakit ka sumigaw? Merong malaking buhaya dyan. Muntik na niya ako makain. Ha? Paano naman magkakaroon ng buhaya dito? Lasing ka na nga yata. Mabuti pa, pumasok na tayo sa loob. Maniwala ka sa akin. Totoo may buwaya dyan kanina. Sobrang laki niya at nakakatakot ang mga ngipin. Sige, para mapanatag ka, titignan ko. Nandyan yun sa likod ng mga halaman na yan. Mag-iingat ka, Nilo. Ayan o, hinawi ko na. Wala namang buhaya. Imahinasyon mo lang yun. Sabi ko naman kasi natigilan mo na ang kakainom mo. Sigurado ako sa nakita ko. Malabong magkaroon ng buhaya dito. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Bukas din gusto ko ipatabas mong lahat ng halaman dito. Masyado na malagaw mga to. Hindi na natin nakikita ang paligid. Sige, bukas na bukas din, pagagawa ko yan. Nung gabing yun, dinalaw na naman ng masamang panaginip si Aling Elsa. Sari-saring nakakatakot na mukhang nakikita niya. Pilit siyang hinihila sa madilim na parte. Nagigising na lang siyang sumisigaw at umiiyak. Kahit ang asawa labis na rin nag-aalala sa kanya. Lingid sa kanila ang inay ang nasa likod ng nangyayari kay Aling Elsa. Isang orasyon yun na natutunan ni inay sa lola niya. Sa pamamagitan ng ginagawa niya, paulit-ulit na dadalawin na masamang panaginip ang taong inoorasyonan. Hanggang nakakakita na rin siya ng mga bagay na imposibleng mangyari. Kulang pa yan sa mga dinanas sa mga kababayan natin. Kayong mag-asawang magbabayad ng malaki. Ang kasakiman niyo ang siyang magdadala sa inyo sa hukay. Hindi na rin nakakakain si Aling Elsa. Hindi kasi masarap ang tingin niya sa mga nakahain sa kanya. Mabaho din ang amoy ng mga pagkain sa harapan niya kaya lalo siyang nawawalan ng ganang kumain. Kung hindi ka kakain, magkakasakit ka. Hindi ko kasi alam kung anong nangyayari sa akin eh. Pagkatapos ng almusal natin, pupunta tayo sa doktor para matignan ka.
magpapunta ka na lang ng doktor dito sa bahay. Ayoko kasing lumabas ngayon. Nangihina ako. O sige, tatawagan ko si Dr. Ruiz. Itatanong ko kung pwede siyang pumunta dito. Hindi kaya si Choling ang may kagagawa na nangyayari sa akin? Kalimutan mo na ang babaeng yun. Magdasal ka kasi. Ano ka mo? Magdasal? Sa tingin mo kaya, pakikinggan pa ba tayo, ha? Malay mo naman, yun na lang ang makakapagligtas sa atin. Pera na lang ang sinasamba ko. Wala nang iba pa. Ang mabuti pa, kumain ka na lang. Baka prutas na lang ang kainin ko. Wala talaga akong ganang kumain ngayon. Siya nga pala. Tumawag na ba ang mga anak natin? Oo, tulog ka nang tumawag si Arby. Kumusta sila doon? Okay naman sila doon. Kaya lang hindi na rin sila nakakalabas ng apartment nila. Bakit naman? May mga Pinoy daw kasing nakakilala na sa kanila. Hindi magandang natatanggap nilang mga salita sa mga yun. Ano? Kawawa naman ang mga anak natin. Nag-aalala nga din ako sa kanila. Binalaan ko si Arby na ingatan ng mga kapatid. Akala ko pa naman maayos na ang lagay nila doon. Sapat naman ang pera nila. Kung sakali may masamang mangyari sa atin dito, hindi sila magugutom. Huwag na lang silang uuwi dito sa atin. Mas gusto ko pang habang buhay na silang hindi makita kaysa kasama nating magdusa. Mamaya, tatawagan ko rin sila. Gusto ko rin marinig ang kanilang mga boses. Nakikiusap ako sa iyo, Elsa. Alang-alang sa mga anak natin. Kailangan mo magpalakas. Huwag mong hayaan na dapuan ka na sakit. Kaya kumain ka na kahit wala kang gana. Sige na nga, alang-alang sa mga anak natin. Kahit magkanda-duwal-duwal na, pinilit pa rin kumain ni Aling Elsa ng pagkain. Yun nga lang pagkatapos mabusog, isinuka rin niya yun. Labis siyang nagulat at nangilabot nang makita na may mga kasama na buhay na uod ang suka niya. Agad niyang tinawag ang asawa. Totoo ba yan? Oo, Nilo. May sakit na nga yata ako. Baka yun ang dahilan kung bakit ako walang ganang kumain. Parating na rin naman si Dr. Ruiz. Malalaman na natin kung ano ba talaga ang sakit mo. Samahan mo na lang ako sa garden. Gusto ko muna magpahangin. O sige, hindi naman ako aalis ngayon. Maghapon kitang sasamahan. Pagdating sa garden, pareho sila natigilan ng mag-asawa. Nagkatinginan pa nga bago ibinalik ang tingin sa harapan nila. Akala ko ba pinatabas mo ng mga halamang yan? Oo nga. Nandito ako nung linisin yung garden kahapon. Hindi ko alam kung ano nangyari. Bakit bumalik sa dati lahat? Ngayon lang nagkaroon ng kababalaghan sa bahay nito. Alam ko na hindi ito nagkataon lang. Malakas ang kutob ko na kagagawa nito ni Choleng. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin siya ng mga tauhan ko. Sa paligay ko, nasa malayong lugar na sila. Ganun talaga kapag nagtatago. Mahirap hanapin. Dumating na pala si Dr. Ruiz. Mabuti at nang matignan ka na niya. Pumasok ka na sa kwarto mo. Sasalubungin ko lang siya. Wala namang nakitang diferensya sa kanya ang matandang doktor. Pero ipinayo pa rin ito na pumunta siya ng ospital para ma-check up ng gusto ang kanyang nararamdamang kakaiba sa katawan. Pagkasuri sa kanya, umalis na rin naman ng doktor. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang lumaki ang tiyan ni Aling Elsa. Malakas siyang nagtititili hanggang pumasok ang asawa. Ano nangyari sa'yo? Bakit biglang lumaki tiyan mo? Pakiramdam ko, merong gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Hindi ko na alam gagawin ko. Dadalhin na lang kita sa ospital. Ipahahanda ko lang ang sasakyan natin. Hindi na, Nilo. Hindi doktor ang kailangan ko. Si Choleng ang gumagawa nito sa akin.
Hindi nga natin alam kung nasan siya eh. Kaya paano natin malalaman kung siyang gumagawa niyan sa'yo? Nilo, bakit tinutubuan ka ng malalaking bukol sa mukha mo? Ha? Oo nga no. Ang mga ngipin ko, naglalagas din. Nilo, ano bang nangyayari sa atin? Choleng, kung naririnig mo man ako, maawa ka sa amin. Huwag mo kaming parusahan ng ganito. Anong ingay yun? Naku po, Bakit? Anong nakikita mo sa labas ng bintana? pinasok na tayo ng mga tao. Galit na galit. Sinisira na nila mga gamit sa labas. Kailangan nating makaalis dito. Ayokong abutan nila tayo. Sandali lang. Hintayin mo ako rito. Lumabas ng kwarto si Mang Nilo. At makalipas lang ang ilang sandali, namumutla siyang pumasok muli. Napansin din ni Aling Elsa na lalong lumalaki ang mga bukol nito sa mukha, na parang pumipintig-pintig pa. Alam niya anumang sandali merong lalabas doon. Hindi na tayo makakalabas dito. Nakita kong binubugbog nila ang mga tauhan natin. Sa bintana na lang tayo makakadaan pero napakataas naman. Ito na ang katapusan natin, Nilo. Tanggapin na lang natin na hanggang dito na lang tayo. Pagpasok ng mga tao sa silid ng mag-asawa, nagulantang sila sa naabutan. Magkatabi ang dalawa at naliligo sa sariling dugo. Wasak ang mukha ni Mang Nilo at kita na ang bungo at labas ang isang mata. May ahas na lumabas doon. Si Aling Elsa naman sabugan siya at nagkalat pa sa sahig ang mga insekto. Naging palaisipan sa mga nakakita ang totoong nangyari sa mag-asawa. Kumalat sa buong social media ang nangyari sa kanila. Sabi ng mga tao dahil sa matinding usig ng konsensya kaya nagpakamatay ang mga yun. Kung sa bagay nga po. Ay, umuwi na rin pala ang tatlong magkakapatid. Sila tuloy ang sumasalo sa galit ng mga tao. Posible. Tandaan mo, mas matinding kalaban ng usig ng konsensya. Balita ko nga po balik na sa dati ang buhay nila. Ay, parang gusto ko ring maawa sa kanila. Pwede naman silang hindi na umuwi dito sa atin. Pero mas pinili pa rin nilang puntahan ng libing ng kanilang mga magulang. Oo nga po pala. Sandali lang, Nay, ha? Mabuti pa gumayak ka na. Baka biglang dumating ang tatay mo. Ako kanina pa nakabihis. Muling nagkaayos sa mga magulang ko at nagkalinawan na rin. Hindi na rin kami bumalik sa dati naming bahay at tuluyan na lang lumayo. Pagkatapos kong makagraduate, agad ako nakapagtrabaho. May sarili na akong pamilya noon nang ipagtapat ni inay na binarang niya ang mag-asawa. Tinanong rin niya ako kung gusto ko bang manahin ang itim na karunungan niya. Tumanggi ako. At mas gusto kong mamuhay ng walang sinasaktang tao. At may takot sa Diyos. Wakas.